Ayan, good day sa lahat. So, meron na naman tayong napakagandang helmet ngayon na re-review syempre para sa inyo. Yo, 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 Psycho Speedy Loilo in the house. Kung helmet ang hanap mo, dito ka na bro. Na kung naghahanap ka ng helmet na solid quality at original legit, sa Psycho Speedy Loilo ka na. Trusted rider shop talaga. Full face, half face, lahat meron. Pang daily ride along. So, isa tong Evo, nakita naman yung kanyang pangalan and syempre yung kanyang code name, Evo Fracture. So, I think ito yung version 2. Hinintay talaga natin to na magkaroon ng stock yung pinakukunan natin kasi nga meron tong mga plain. Syempre, yung i-review natin yung mas maganda or yung version 2 or meron ng graphics. Kung naghahanap ka ng isang full face na helmet na so magaan, and syempre kung fan ka ng Evo, go for this. And syempre meron siyang napakahabang spoiler. So ano pa ba makikita natin dito? Ayan, yung kanyang visor na nakalagay sa gantong kulay na may merong violet, purple, and mint green, and violet, and syempre may black pa, and may white dito sa harap. Yung nakalagay na visor dito ay parang titanium blue kung di ako nagkakamali. So syempre naging magaan siya because na single visor lang po itong helmet na to. Before natin mag-start yung mga features niya, tignan natin muna yung certification dito sa likod kasi napaka-importante niyan sa mga helmet kayo. Kung naghahanap kayo ng isang helmet na magandang gamitin, safe gamitin, and syempre first of all, yung purpose natin na bumibili tayo ng helmet ay for safety. Meron siya ditong ICC na certification, ECR 22.06 sa size large 5960, ganun naman talaga. And syempre, mas maganda pa rin na pumunta tayo sa physical store, magsukat, and syempre doon tayo bumili para sure tayo. Yung kanyang bigat na nakalagay dito in terms sa grams ay 1,580 plus 50. Overall, maabot po siya ng 1,620 grams or 1.650 kilograms yung kanyang bigat. Siyempre, kikiluin natin yan mamaya. Hintayin nyo lang. So, meron siyang napakahabang spoiler. Siyempre, ito yung nagpa-attractive sa kanya or sobrang nakaka-head turner. Hindi naman sobra pero napakaganda ng design ng helmet na to. So isa ito daw sa 2026 na full face ng Evo. Yung kanyang spoiler siguro maabot to 4 inches yung haba. Kung fan po kayo Evo, and syempre kung naghahanap kayo ng mas magaan na release ng Evo, ito na po yung sagot doon. And syempre single visor lang po siya. Sa mga hindi pa ng dual visor or merong visor sa loob, ito po yung para sa inyo. Single visor na napakaganda ng design, napakagandang graphics, mahabang spoiler, and syempre pointed din siya from front and papunta dito sa rear. Meron po siyang parang plastic dito. Ano yan? Plastic po yan yung dito na part, and syempre parang may singawan. So yun, dito naman sa may harap niya, ayan, yung nakalagay na visor dito, yung kulay niya ay napakaganda din. Parang Revo na titanium blue yung kulay, napakaganda ng kanyang kulay or choice ng visor na nilagay dito ay napaka bagay dun sa may graphics dito kasi nga meron siyang purple violet glitters na may blue na may mint green, kung di ako nagkakamali sa kulay na sinasabi ko. Napakaganda ng titanium blue, bumagay po siya sa visor. So buksan naman natin kung ano meron dito. Wala po siya nakalagay kung I don't know, pero dito sa may gilid nakalagay na eyeglass. Siguro eyeglass ready din to kasi nga meron sunglass dito nakatahi or naka-drawing or naka-paint na sunglass. Siguro pwede mag-eyeglass and eyeglass ready to. So ayan, meron siyang minimal lock dito. Tingnan natin. Ayun, gumagana yung kanyang minimal lock. So napakagandang features yun para sa isang full face na single visor kasi nga kapag naka high speed tayo, kailangan natin nakalock talaga yung kanyang visor para hindi siya tumaas bigla, no, or liparin ng hangin kung nagha high speed tayo. Napakagandang option yon para sa isang full face kung naghahanap ka talaga ng seryosong pang safety talaga na full face. So nakasulat dito anti-scratch visor, anti-resistant, hanggang double XL yung kanyang, sa nagtatanong, yung size niya hanggang double XL. So ayan, nakalagay dito Evo GT Sport, may pangalan naman. And syempre yung mechanism dito parang same lang din yung sa mga pass nila. Napakadali lang mag-change ng visor. Ayan, napakaganda ng kulay niya, titanium blue, nakikita naman sa camera natin. Ayan, oh, napakaganda ng kanyang kulay. Kung naghahanap ka talaga ng sobrang forma na magaan na full face, and syempre kung fan ka ng Evo, go for this helmet. Ngayon to nasa 4,000 plus. Pero sa
ibang shop mabibili nyo din siya ng 3,000 plus, depende. Pero dito sa shop natin, mabibili nyo 4,000 plus, no? So, syempre, available din sa atin yung installment through Salmon Finance. So, ayan, tignan natin kung ano pa yung nakalagay dito. Meron siyang mga aerodynamic catch, meron siyang vents dito na single. And syempre, dalawa naman sa itaas, no? Napaka-unique din ng kanyang vents dito sa may taas. Bagong design. Parang Batman yung mga design niya sa dito sa may kanyang vents. Syempre, tignan natin kung ano yung nasa loob niya. So, ayan. And syempre, maninibago ka kasi nga, yung nakalagay dito na strap, double D-ring. So, sa mga hindi pa nakapag-try ng double D-ring, madali lang naman siya. Pero, usually naman talaga sa mga naghahanap ng mga full face or gumagamit ng helmet yun, mas gusto nila yung quick release. Pero sa amin, mas gusto namin yung double D-ring. So, hindi din siya kasi mahirap gamitin or kapag sinusuot ito, no? So, napakadali lang siya isuot. Off mo lang dyan. Tapos, ibubuka mo lang to. So ayan, sa mga hindi fan ng double D-ring, medyo mahirapan yung mga first time dito. Sana yan lang din. Kung sa mga hindi nakaalam, ito yung bagong design ng helmet ng Evo. So sa nagtatanong, baka pag umorder kayo dyan o bumili kayo, maninibago kayo kasi nga double D-ring yung strap niya. Hindi po siya quick release. Syempre meron siyang mga sticker pa rin ng Evo. Ayan, manual. Syempre yung kanyang padding, titignan natin kung gaano siya kaganda. Meron siyang part na hollow pero okay na din siya para sa price niya. And syempre, anti-baho din or hindi siya madaling mangamoy yung kanyang paddings na ginamit dito. Ewan ko lang kung nagre-reflect yung red. Parang hindi ata nagre-reflect yung red. Ewan ko bakit nilagyan nila ng kulay pula dito na stitching na I don't know kung anong use nito, pero I think hindi ito nagre-reflect kasi nga kahit may ilaw na tayo, hindi po siya nagre-reflect. Ayun, double D-ring. Syempre, kung nagtatanong ko, intercom ready? Yes, intercom ready siya, pero hindi ganun kalalim. Meron siya, siguro hindi ko to masasabi na universal yung kanyang lagayan ng speaker ng kanya intercom. So, mas maganda din kung sa pagbibilhan nyo ng helmet, meron silang intercom na available. Ipalagay nyo na lang para at least medyo mababaw siya. Compare mo dun sa mga past na mga Evo. Nagtanong ka naman about sa kanyang paddings. Okay na din siya para sa price niya. So, yung kanyang paddings ay ganon, meron siyang paddings na ayos na din, maganda, napakakapal din. Yung dito lang banda, napakanipis. So sana kahit malapit lang sana 1 inches. So ito parang malapit lang siya sa half inches yung kanya paddings dito sa bandang likod. Medyo tinipid ng konti kasi nilagyan ng, ewan ko ba ng purpose ng plastic na to. I think pwede itong ma-remove. I'm not sure. Pero, I don't know what's the purpose of this. Hard plastic hanggang dito. Parang, ewan ko, parang design lang kasi. So, dito naman sa bandang itaas ay makapal din. Impressive. Makapal din siya. Parang kagaya na siya ng spider. And syempre, mayroong mga design yung kanya paddings, no? May kulay red and black na combination yung sa padding. May parang part din siya na mesh. Ayan, napakaganda din. So, ayun nga. Yung wala dito, yung emergency pull, wala po siya. Sana nilagyan kasi almost lahat ng mga brand ngayon ay meron na silang emergency pull nilalagay sa mga full face, no? And sana nilagyan na lang ng emergency pull kasi nga ito yung 2026 na model ng Evo. So yun yung wala, reflectorize, wala rin yung emergency pull, yun nga. And syempre yung ganito, sana ay dahil makamasa naman talaga yung mga helmet brand na to, sana ginawa na lang siya ng quick release kasi nga mas prefer na mga mamimili na quick release, no? Pero sa mga tunay talaga or may alam or sa mga mahilig mag high speed or sa mga merong high cc na motor ay mas prefer nila, o ako mas prefer ko din yung double D-ring kasi nga mas safety siya. Pero kung first time mo gumamit ng isang helmet, mas advice ko na mas piliin nyo yung quick release na helmet. Pero kung okay lang sa inyo dahil double D-ring, sanayan lang din kung paano siya i-close. Nasa sa inyo na yon kung paano nyo. Practice nyo lang siya para hindi kayo mahirapan. So, syempre kikiloy natin. Hindi natin papatalagin yung video na to. So, ayan. Tignan natin kung gaano kabigat. Lagay natin to sa gilid.
Kita nyo ba? So, yung bigat niya ay nasa... Kita nyo naman, zoom in natin. Ayan. 1,618 grams or 1.618. Yung kanyang bigat ay nasa 1,619. So, parang sakto yung nakasulat dun sa likod. 1,580 plus 50. So, sakto nga yung nakalagay dito. Umabot siya ng 1.6.20 kilograms. No? Okay na din siya para isa-isa ang full face na helmet. And siguro, nasabi ko naman lahat na dapat sabihin. And syempre, comment lang kayo dyan kung meron kayong request or katanungan. So, yun sa video natin. Salamat sa pagpanood. At